Hi, good morning everyone, and good afternoon to all of you. Welcome to this channel. And I am Chris Ian. So, ngayong gabi na to, just gonna be small talks lang naman. As a Filipino, what is my view? Well, anyway, everyone are entitled for their view according to what is happening dito kay President Duterte at sa kanyang being a suspect sa EJK from the EJK victims. I mean to say, he's a suspect sa mga nirereklamon mga EJK family victims during his term, and also during his term also sa Davao. First of all, I would like to say that we need justice for President Rodrigo Roa Duterte. And also, we need also a justice for the EJK victims. So, managot ang dapat managot, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kinuha siya ng Interpol sa Pilipinas, and by the way, hindi siya pinaaresto siya ng ICC, pero hindi ICC ang umaresto sa Pilipinas. Ang nagpaaresto sa Pilipinas ay ang Interpol. So, mali yung ating mga pananaw na ICC ang nagpaaresto sa Pilipinas, walang karapatan ng ICC. Hindi ay Interpol. So, yun ang dapat nating paliwanagan, na Interpol yung nagpaaresto sa Pilipinas. At oo, sabi nila, pwede naman daw hindi anuhin. And yun. Una sa lahat, bago ko ipagpatuloy ito, nais kong sabihin sa inyo na si President Rodrigo Roa Duterte, siya ay aking ibinoto dito sa OMA. So, nasa OMA na ako. Binoto ko siya noong 2016 as a president. And I'm proud of it. At hindi rin ako nagkisisi kasi napakarami niya nagawa sa Pilipinas at sa amin yung mga OFW. So, shoutout sa mga OFW dyan. Shoutout sa mga taga-Philippines. Yun. Hindi, yun nga, sabi natin, ang nagpa-aresto sa kanya ay hindi ang ICC, kundi ang Interpol. Well, may sabi naman dito na, anyway, na si President Marcos, he can prohibit or pwede niyang i-stop yung pag-aresto na yon. Pero magkakaroon yon ng consequences kung ipapa-stop niya yung arrest warrant niya from the ICC. Ang magiging consequence no, for example, si Harry Roque, tulad ng example ni Harry Roque, isa siyang may kaso sa Pilipinas at kailangan siyang arestuhin, pero wala siya sa Pilipinas. Kung hihingi ng tulong ang Pilipinas sa Interpol para arestuhin si Harry Roque, ay hindi na siya mangyayari dahil tayo ay hindi nakipag-cooperate sa Interpol na arestuhin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun. Kaya napayagang arestuhin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibigay ni Pangulong Marcos. At isa pa, itong issue ng Duterte na pag-arrest na nasa ICC siya, hindi ito laban ng mga Duterte at ng mga Marcoses. Hindi ito political. Ang pag-aresto na ito ay ang paghingi ng hustisya ng mga EJK family victims against Duterte. So, hindi siya politika. Sana maintindihan natin ng mga Pilipino. Kasi kung politics na to, ay di sana noon pa. Nakikita nyo, kailan pa ba nakaupo si Pangulong Marcos? Matagal na, diba? 2022 pa. Then, 2023, somehow, nagkakaroon problema si Marcos tsaka ito si Sara, Inday Sara. Sana noon pa na patawag at naimbestigahan siya at na pinalitis ni Pangulong Marcos. Pero hindi siya pinalitis ni Pangulong Marcos. He can even call the Supreme Court, or like tulad ng ginawa ni Duterte dati, nagngawa-ngawa agad si De Lima, pinaaresto niya agad si De Lima as nasa yung mga nasa Supreme Court na head justice doon,
ng Supreme Court, pinatanggal niya rin sa pwesto. I would say, noon pa sana. Pero ito ay ang laban ng mga family of EJK victims. So, family of EJK victims versus Duterte. Ang lumalabas kasi ngayon sa mga balita is that para siyang fake news. Well, indeed, why fake news? Kasi parang pinapalabas nila na ito ay politically motivated, na this is kagagawan ng mga Marcos, kaya pinaaresto si Pangulong Duterte. Or in fact, hindi naman. Ito ay reklamo ng mga family of the EJK victims, 30,000 EJK victims na inihabla nila sa ICC noong 2016 pa. At hindi nga, sabi nga sa balita, sabi ng mga attorneys, mga expert, yung mga biktima rin sa Davao since 2011 or 2010, ay kasama to 2000, imagine mo 2011 to 2019 na mga biktima, family victims ay nagpunta sa ICC na para ihabla ito si Pangulong si FPRRD. Well, anyways, kung sa pagiging Pangulo, wala akong masasabi kay Pangulong Duterte. He's the best. I even respect him because sa OFW, madami niya nagawa na hindi nagagawa ng mga dating presidente. Sa Manila, naayos ang trapiko especially sa EDSA nung panahon niya. At yung kapatid ko na she's taking a shabu, sabihin natin tumitikim, natigil niya nung 2016 nung naupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagbagong buhay siya at na-rehab niya ang sarili niya. Without going to the rehab, she helped herself. So yun ang maganda nagdulot sa amin sa family na yon. He did his part as a president, pero may mga alam mo yun, may mga ganun din naman. Dahil lahat naman ng presidente, walang perfecto, may mga nanggagawa-gawa din. Tulad ng pagiging economic advisor, na naging economic advisor niya pala ang isang Chinese nationals. Alam mo yun, is not a perfect president. Kasi parang naging perfect president natin ng mga tao, parang ginadjust ng mga tao si Pangulong, si FPRRD. Chinese nationals naging isang economic advisors. At dahil doon, nagkaroon nung lumalaban si Marcos doon sa China. Sabi naman ng China is that, well, sabi ng may kasunduan kami ng ex-president nyo. Kaya ang lakas-lakas ng loob ng China na mag-occupy doon sa lugar kung saan sila naka-occupy ngayon. Diba? And marami pang iskandalo tulad ng mga yun sa Parmali. Marami talaga. Tapos yung sa drugs naman, napatay nga yung mga small-time drug users, small-time drug dealers, mga drug addicts, napatay nga, nalinis nga. Pero may nangyari ba sa mga drug lords? Wala naman masyadong nangyari sa drug lords, diba? Actually, mas inaano ko pa nga ito sa Rizy Intiveros kasi yung mga head ng Pogos, imagine mo, yung mga head ng Pogos, pinatigil ni Pangulong Marcos ang Pogo sa Pilipinas. Kasi yung mga Pogo, tanda natin, yung Pogo, pinapasok ito ni Pangulong, ni FPRRD, former President Rodrigo Duterte, pinapasok niya ang Pogo sa Pilipinas during his time. And it was even legalized by PAGCOR na yung Pogos natin sa Pilipinas is just an extension of the business of a Pogo like sa Myanmar. It's just a scamming event. Scamming siya. Nag-torture, nang-i-scam. And who knows, baka doon din nangyayari allegedly. Sabi na allegedly, doon din pinuputos sa mga drugs. Lahat ng illegal mafia ng China dun sa Pogo nang nagaganap. Or baka hindi din naman alam ni Pangulong Duterte na gano'n nangyayari. Pero, well anyways, gagawin niya pa rin. Dahil siya nag-approve doon. Dahil doon, nagkagulo-gulo sa Pilipinas din. Isa sa malaking problema, ang Pogo, na maraming scammer. Online gaming ko, no? Pero actually, scamming talaga siya. At na-infiltrate yung maraming Chinese. At maraming problemang dulot. Ang hindi ko rin maatim dito is that yung sina Bato de la Rosa,
Sinasabi pa nila na ano, they are ano 'yun, yung report ng police inaano nila, accomplishment daw nila yung pagpapatay na nakapatay ng 3,000 na tao na drug addicts. Is it an accomplishment to kill a person? Oo, sabihin natin yung drug addicts talaga. Yung drug addicts, salot sila sa lipunan pag naging addict sila. Kasi nang-rape, nanggugulo sa pamilya. Pero tatanda natin, yung mga naging addict sa drugs or yung mga gumagamit ng droga, una sa lahat, mga broken na tao po sila. Hindi sila nilalang at pinanganak na addicts. Sila yung mga biktima rin ng mga nangyayari sa kanilang mga lugar. Tulad ng problema sa pamilya, kahirapan. Kaya na nag-push kasi kahirapan. Alam mo yun? Marami silang problema sa pamilya. Mga broken na tao sila. Nagsasabing, okay lang. Parang, ang mga Pilipino ngayon, parang sinasabi na, pati ng mga drug addicts, okay lang pumatay. Okay lang pumatay. Pero, di ba? Si former President Rodrigo Roa Duterte na mismo nagsabi na bawal pumatay. Siya na mismo nagsabi na igalang ang batas. Yan ang sabi niya, di ba? Igalang ang batas. Kailangan nating igalang ang batas. Pero sa nakikita ko, because during the time of Pangulong FPRRD, he is always telling about law. This is the law. What is the law? It's always professing about the law. But yung pagpapatay ba sa mga drug addicts, yun ba ay nasa batas? Kung nasa batas sana yun, lahat na may kung may Republic Act sana tayo na lahat ng drug addicts, lahat ng gumagamit ng droga is patayin. Kung may batas sana, pati sa buong mundo na gano'n, walang problema. Kaya lang, hindi yun ang batas ng tao. Kahit ang batas ng Diyos, wala din batas ng Diyos na pumatay. Even when Jesus Christ came in the New Testament, walang batas na pumatay. Ngayon, kung may drug addict, tapos gusto ng mga Pilipino na, patayin na lang natin ng mga drug addicts para wala ng problema. Well, ano pinagkaiba natin sa mga drug addicts na pumatay ng tao? Ano yung pagkakaiba natin sa mga drug addicts? Na naging drug addicts, na nang-rape? Well, they are not abiding the law na because they are not in their good condition of mind kasi biktima din sila ng mga sitwasyon sa buhay. Ano pagkakaiba natin? Di ba tayo rin mga mamamatay tao? Right? Then, so, una sa lahat, yung pag-reforma sa mga problema ng mga drug addicts, sino ang dapat unang rumeforma niyan? Dapat ba ang mag-reforma niyan? Pananagutan ba yan ng government? Oo, pananagutan yan ng government. Kasi dapat ang government natin ng Pilipinas, dapat may programa dapat siya for rehabilitation, how to cure the country, how to cure the people, dahil yan ay buhay. Ang buhay ay dapat ay ginagalang natin dahil ang Diyos na nagbigay ng buhay. Tsaka isa pa, sa family, magulang, family support. Yan ang dapat na nagtutulong-tulong para i-cure ang kanilang mga kamag-anak. Hindi ang government. Well, the government should say is that ang unang tao na dapat umintindi at tumulong para gumaling ang mga drug addicts, mga taong ito ay ang kanilang pamilya. At pangalawa, ang government dapat meron silang magandang programa para magkaroon ng rehabilitation ang lahat ng drug addicts. Re-education. Yun ang kailangan na gawin ng isang government. Dapat gawin yon. Una sa lahat, mayaman ng Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas at meron ng 125 million allegedly na nanakaw ang ating, alam na kung sino yon. may paratang sa kanya. She is a suspect. May mga dokumento na nagsasabing nagastos nila yon to the Mary Grace Piatos issue. Diba? Mga ganyan. And also, doon sa ICC, hindi lang si Pangulong, as of now, sabi nga nila, sabi doon sa balita, may yung ICC, nag-ano sila ng
mag-iimbestiga rin pa sila ng hindi lang kay Pangulong kay FPRRD yung ang dapat managot. So they will investigate from the national to the regional to the provincial down to the mayor and to the barangays, as in to the lower level. So marami talagang mananagot dito. From the leader, yon. Ano ngayon, bakit kamo sabihin natin, oh, hindi naman si Pangulong Rodrigo Duterte ang ang pumatay mismo by his hands. But there is, ganito kasi, kung matatanda natin, si Adolf Hitler during the 1930s to 1940s, when he was still alive, yung Nazi government, in-empower ni Fourth Reich Adolf Hitler ang mga Germans na patiin ang mga Jews at gumawa ng mga crimes against Jews, hate crimes against Jews. Nag-profess siya ng mga hatred against Jews at nag-empower sila. So, sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte, almost same lang din, that he empowered the Filipino people to kill the drug addicts. Na, 'di ba, during his campaign that ikaw patayin mo 'yan at ako ang mananagot diyan. He empowered eh. So, nag-empower siya. So, parang nag-utos siya na patayin ang mga drug addicts and even to the police. Na gawin mo 'yan at ako ang mananagot diyan. So, kahit hindi na police ang gumagawa ng gayon, sabihin natin allegedly hindi na mga police at mga ibang tao-tao nang gumagawa nun at inabusan ng mga tao, but still he empowers. May mga speeches siyang ganon. He speaks hatred among the drug addicts in the microphone, in a national television, in a bigger platform. During the Adolf Hitler nga nagka-town to town sila with the microphone din, megaphone, na they will amplify Adolf Hitler's voice and magkakaroon sila ng speech, hate speech para magalit ang mga Germans sa mga Hudyo para patayin sila at magkaroon ng i-justify ang kanilang pagpatay sa mga Jews at empower ang mga Germans na magkaroon ng hate crime against the Jews. Na okay lang yon. Okay lang magkaroon ng hate crimes against Jews. Well, again, a point here, ang issue na ito, hindi to Marcos versus Duterte. Hindi siya. This is the family victims of EJK family victims versus former President Rodrigo Roa Duterte. And hindi lang yon, kailangan isama dito sina Bato de la Rosa, sina Oscar Albayalde at kanilang mga kung sino pa na nag-materialize, the head na nag-materialize, pati yung mga pulis na nag-materialize na ito. It will be a lot of sanctions. Hindi ba 30,000 it's a lot. And may mga Pilipinong hindi sumasang-ayon dito kasi fake news lang. Fake news na sabi niyo yung fake news yan kasi hindi kayo ang may magulang. Hindi niyo magulang ang namatay. Hindi niyo kapatid ang namatay, hindi niyo asawa or hindi niyo kamag-anak. Kaya ganyan kayo magsalita. Di ba? At kung ganyan ang pag-iisip natin, patayin lang mga drug addicts kasi para liwanag ng mundo. Anong pagkakaiba natin sa drug addicts na parang we are tayo, mga nasa matitinong pag-iisip tayo, kailangan sinusunod natin ang batas ng tao kasi may batas na kailangan sundin. At yun ang sinasabi ni President Rodrigo Roa Duterte that he knows the law and the law should be abide. Kung hindi naman ayaw naman sundin ng batas, anong pagkakaiba natin sa kanila? Yun lang po. Pero for me, President Rodrigo Roa Duterte is a suspect. He is not being accused pa, but he's still a suspect until now, until September 25, right? 2020 or September 15 or September 25, 2025. Correct me if I'm wrong. Hanggang sa next na paglilitis niya. Yun lang sa akin. So, justice must be served for both parties, for the EJK family victims and for the camp of FPRRD. At hindi na si FPRRD ang kailangang managot dito.
maging suspect din sa Bato de Loso, and sinabi ko na nga sa inyo, napakarami pang tao na kailangang managot. We seek justice for those who were killed. Buti nga, yung si FPRRD, binigyan sila ng chance na magkaroon ng due process, maimbestigahan, maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero yung mga namatay, yung mga namatay doon sa EJK, nagkaroon ba silang justice? Nagkaroon ba silang due process? 30,000 men. Mga kabayan, nagkaroon ba ng justice? Wala pa, di ba? Nagkaroon ba sila ng time para maipagtanggol ang kanilang mga sarili? Hindi, di ba? So, nasaan? So, kailangan both parties should have justice. Justice for President Rodrigo Roa Duterte and justice most especially for the EJK, family of EJK victims. And ako, ang hiling ko na itigil na natin yung mga paggabash kina Bato de la Rosa, paggabash sa mga kina Marcoses, paggabash dito sa Duterte's family. Kasi mga tao din sila. Kung binabash na sila binabash, wala sa lahat, nakakatulong ba yun? We are just inaano lang natin, sinasayang na natin ng mga dilan natin, sinasayang natin ng mga oras natin. And kung ibabash natin na ibabash, pagsasabi tayo ng mga masasamang salita against them, against Bato de la Rosa, against the Duterte family, well, ano pa pinagkaiba natin sa kanila? May pinagkaiba pa tayo sa kanila? Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Ang point dito is igalang natin ang mga tao. Whoever they are, kung nag-commit man sila ng crime, igalang natin sila. Kasi lahat tayo mga tao dito. Maggalangan tayo. Let's all be civil here. Kung parati tayong magsalita ng mga masasamang salita against sa Duterte, against Sara, against Bato, against sa mga taong ito, against Marcos, ano pagkakaiba sa kanila? Edukado pa ba tayo? Hello? Ang Pilipino ba is dapat mas tumatalino, mas nagiging dignidad as times goes by. Pero sa nakikita ko, hindi. As times goes by, majority of the Filipinos are getting worse. Nalulus nila ang dignidad, nalulus nila ang kanilang pagkatao, ang moralidad ng Pilipino. Pilipino pa ba yun? Pilipino mo bang paugali ang pagpatay or ang paggabas ng mga magkasabi ng masakit ng salita sa mga taong ito? They are cursing these people. Kahit may kasalanan sa tao, we should not curse them because, especially publicly, ano pa pagkakaiba natin sa kanila? But overall, we seek justice for the family of EJK victims. Yun lang. And comment down below here kung ano pong ang inyong masasabi, and we will try natin mag-vlog ng ito, mga kuro-kuro. Ang nasa isip ko, gusto kong sabihin dito sa channel na to. Ayun lang. I don't want to make money about this, but all I can say is I want this one to parang may mga nasa isip ako, masabi ko siya. And magkaroon tayo ng interactions dito. Papasahin ko, magko-comments kayo dito, kahit ilan lang tayo, kahit hindi tayo masyadong maraming dito. And then I will respond to all of your comments here. Thank you very much. God bless.